Talagang mapapasana all ka na lang sa araw-araw na view ng isang doktor na nagtatrabaho sa Ticao Island. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa peaceful and quiet life ni Doc by the beautiful Sea of Masbate? Siya si Doc Ariel Sibayan, isang 27-year-old na physician mula sa Ilocos Sur. Kwento ni Doc, dahil naging scholar siya ng Department of Health sa medical school, bahagi ng return of service niya ang ma-deploy sa rural area sa ilalim ng Dr. Silvarios o DTTB program. Kaya naman simula February, doon na siya tumira para magtrabaho sa health unit ng napakagandang isla. Actually, yun talaga yung isa din na benefit na nakuha ko nung pumunta ako dito sa Ticao. Masbate as a whole na maganda talaga siya. Daming pwedeng pasyalan. Dito sa isla, peaceful naman po talaga. Usually dito pag patak ng 7 to 8 p.m. halos ang tahimik na talaga ng lugar. Pero kahit relaxing na dagat ang view ni Doc araw-araw, malayo sa vacation mode ang nararanasan niyang trabaho. Pag nandito ka na sa baba, malalaman mo talaga na sobrang kulang talaga siya. Ang daming problema. Nung pagbaba ko dito, napaka-ideal ko. Siyempre from Ilocos, medyo urbanized naman yung mga lugar doon. Pagbaba dito, ang daming gaps na kailangan talagang maayos. So yung mantra ko na lang dito, gawin ko na lang yung duty ko. Ano yung purpose ko, bakit kami binaba ng DOH dito. Problema talaga nila ang kakulangan sa medical practitioners, facilities at machines tulad na lang ng x-ray at ultrasound. Kadalasan, first quarter pa lang, ubos na rin ang mga supply nila ng gamot. Hindi ko naman masisisi kasi nga 5th class municipality itong napuntahan ko. Sirap din talaga yung munisipyo na i-allocate yung mga fund. Ito kasing Ticao Island is isang separate island from the mainland of Masbate. Pag may mga emergency cases kami, lalo na paggabi, ang means of transportation lang namin bangka. Maliit lang. Yun na lang yung merong biyahe paggabi. Matapos mamulat sa totoong sitwasyon ng public health sa remote areas, tila mas naging malinaw kay Doc Ariel ang purpose niya sa buhay. Pag nandun ka na, nakita mo yung problem sa public health, somewhat, kahit hindi siguro siya naging requirement sa'yo, talagang pupunta ka dun sa path na yon. Naisip parating ni Doc na mahalagang bigyang pansin ng gobyerno ang kakulangan sa serbisyong medikal upang matugunan ang mga pangangailangan, lalo na sa maliliit at malalayong komunidad. Sobrang talagang helpful din talaga ng DOH sa amin, madaming assistance na binibigay. So kumbaga, kung hihingi ako ng tulong, siguro sa mga higher ups natin na talagang kung ano man yung kulang dito sa baba, ibigay nila para ibigay natin yung servisyo na kinakailangan ng mga tao para ma-feel natin yung mga kulang talaga dito sa community.